Hello, welcome back sa channel. For this reading, pipili tayo from 1, 2, or 3 para makita kung ano ang general reading ninyo for February. So, kasama na dyan ng finances, ang career, tsaka love. So, pipili kayo ng card. Huwag nyo nang i-overthink. Pick the card that resonates both or resonates for you. Group number 1, this reading is for you. Dito ang aking cards. Kapag di pa kayo nakapag-subscribe sa channel, please subscribe. Also comment down below kung taga saan kayo. Saan kayo nanonood. This month of February. Okay. So, i-read natin ito ng upright, walang reversals. Okay. Done. Okay. The Chariot. Okay. So, this February, maraming movement. Mafe-feel mo talaga this month na magpa-progress ka sa iyong mga plano, whether it's in love, kung gusto nyo magkaroon ng new suitor, pwedeng-pwede nyong i-manifest yun this February. O kung gusto nyo mag-progress ang ka-talking stage ninyo, pwedeng-pwede ito mangyari. As long as you put in the effort to do it. Okay, that means na you have to be open emotionally towards this person. Take practical steps into manifesting your desired relationship. Like, kayo mag-initiate ng pakikipag-usap sa kanila. Kung ma-pride ka na tao, you will have to set that aside. And kailangan nyo talagang gawin ng lahat para mag-manifest ito because this energy is very prosperous this February. When it comes to career naman, pwedeng magkaroon ng promotion or pwede magkaroon ng progress sa isang project. Hindi man instant ang promotion ninyo, pero mafe-feel ninyo talaga na nag-work out in your favor lahat ng nangyayari sa trabaho. Maaring mas magiging responsible kayo or i-appoint kayo sa mga bagong project na big deal or deal breaker. Maaring may mga dumating na financial opportunities as well na magbibigay sa inyo ng progress sa inyong plans kung nag-iipon kayo para sa isang bahay or ang nakikita ko rito kotse. Very likely ang vehicle purchase. So, this February makakapag-start kayo makapag-ipon at makapagtabi ng savings para doon. Possible din ang travel, especially yung mga magde-date this February. Likely doon sa dagat or malapit sa dagat ang travel. Maaring pumunta kayo sa beach, magkaroon ng plans para sumakay sa isang cruise or pumunta sa ibang city by water. So, a lot of movement for February. Okay. 6 of coins. 6 of coins. Ang energy na napipick up ko rito this February is tied with the Chariot. Diba maraming movement na maasahan or magkakaroon ng movement sa inyong plans. That is with the help of the people around you or surround you. So, marami kang resources available to you and kasama na sa resources ang mga tao or networks. Make use of your networks
Ask help whenever you can. And huwag niyong kalimutan na isukli ang tulong ng mga taong tutulong sa inyo. Also this February, it is very possible na kung maganda ang pinakita mo sa mga friends mo, sa family, partner, or colleagues, ay babalik sa inyo ang positive energy na binigay mo sa kanila. This is the good karma card. So, any karma na na-build up mo ay babalik sa'yo. So, kung hindi ka maayos sa pagtrato mo sa mga nasa paligid mo, expect na babalik yun sa'yo this February. Next card. Okay. The High Priestess. The High Priestess. Okay, so this is very emotional for you. February is very emotional. Pero controlled ang emotions nyo. Not necessarily negative. Pero your emotions and your intuition will guide you throughout this February. Maaring makatanggap ka ng spiritual messages or makakita ka ng signs from your guides na gawin mo ito, itigil mo ito. This February reminds you to be open to these messages and to listen to them. So, kung may na-feel kayong message, huwag nyo nang i-overthink. If sabihan kayo ng guides nyo na or kapag may pinakita sila sa yung number na free, for example, at ikaw ay nagdadalawang isip na kumuha ng isang job, responsibility kasi mas marami yung workload nito. If you see the number free, it means na kunin mo ito. It is time for you to grow, to expand, to grow your skills, expand your reach bilang isang empleyado. So yun, be open to angel numbers, yung mga repeating numbers like 111, 222, 332, 020. Pati sa dreams ninyo, you might have spiritual downloads while sleeping. Kaya, be open sa inyong mga guides. Next card, Page of Pentacles. Wow, confirmation that money is coming. Hindi man siya super laki or hindi siya malaki na hahawakan mo. Ito ay big help pa rin sa'yo. If I say na hindi siya ganong kalaki na hahawakan, maaring loan ito. Hindi siya directly mapupunta sa'yo, pero magagamit mo ito pambayad ng isang property, isang vehicle, isang purchase na matagal mo nang pinaplano. This February, with the energy and the momentum moving fast, huwag niyong kalimutan na magplano para sa future ninyo. Huwag kayong magpadala sa impulses. Dapat realistic pa rin ang plans ninyo. Next. It's the Nine of Swords. Okay, Nine of Swords. So, that is direct with the Page of Pentacles na gina-guide kayo na huwag maging impractical pagdating sa financial decisions ninyo. Also, huwag mag-overthink ng mga messages na naririnig ninyo or binibigay sa inyo ng guides ninyo. Kasi that will cause negative energy and will cause unnecessary worry on your part. Okay.
Importante na maging emotionally stable and practical. Okay. Punong-puno ng saya itong February na ito. Okay. This is new beginnings or a new source of happiness coming to you this February. Maaring yung promotion na yun, maaring yung vehicle purchase, whatever yung gusto nyong kunin or kung ano yung magpapasaya sa inyo this February ay very attainable. Okay. So, yan, follow your intuition. Dapat ay maging positive ang energy ninyo at i-share itong positive energy sa ibang tao. For anyone na single, possible na magkaroon ng new love life. Especially yung mga matagal ng feeling stuck sa love life nila, ay mararamdaman nyo yung momentum or yung pag-progress ng iyong love life, and you will meet someone who will make you happy. Okay. Oracle cards. Also, nafe-feel ko rito is eat healthy. Eat healthy. Magandang mag-diet is February kasi mafe-feel ninyo yung positive effects. Stay hydrated. Kita ko rito, stay hydrated. May ilan sa inyo na neglectful sa health ninyo at kailangan ninyo maglaan ng focus sa inyong katawan. Isa pa. Comment down below, I claim to claim this positive energy and the blessings in this reading. Okay. Synchronicity. Your prayers and questions are being answered by synchronistic events. Notice them in order to increase their flow. Okay. So, ayan, sinasabi niya, synchronicity, this is tied to angel numbers and spiritual messages. Kasi, kapag nagbibigay ng messages ang iyong mga gabay, mapapansin ninyo, usually, connected yung mga yan or paulit-ulit. For example, makakakita kayo ng 1111, 3 beses sa isang araw. That is a synchronicity. Kapag nakakita kayo ng 333, throughout the week, synchronicity iyan. Kapag may narinig kayong kanta 3 times a day or 3 times a week, that is a synchronicity. So, ito ay confirmation na makinig kayo sa spirit guides ninyo. Okay? So, doon sa mga nagde-decide or hirap mag-decide, ito ay sign na pakinggan ninyo ang mga gabay ninyo at mag-decide base sa mga mensahe na binibigay nila. Ay, kunwari, hindi ka sure kung dapat mo bang bilhin itong kotseng ito. Tapos, nakailang panaginip ka na may kotse ka. That is confirmation na you should proceed with your plans. O kaya, hindi lang ito sa mga nagpaplano, kundi sa mga stuck sa kanilang buhay ngayon. Like, naghihintay ka kung mag-move on ka ba? Or kung mag-i-stay ka. Pakinggan mo ang mga gabay mo at ang mga mensahe na binibigay nila sa inyo. For those at work din, kung nagde-decide kayo kung mag-a-abroad o magstay sa Pinas, pakinggan nyo ang mga gabay ninyo. Ayan, notice them in order to increase their flow. So, yeah, pansinin mo sila. Be aware of your surroundings for any guides or messages from your spirits. Okay? Great adventure. Take a risk. Venture forward. Wow. Wow. So, ayun nga, take a risk. Ayan, barko na naman, oh. So, may iba sa inyo talaga na magta-travel,
through sea, o kaya makakakuha ng vehicle purchase. This is water. Okay, so ayun, kapag na-receive nyo na yung messages nyo sa guides nyo, huwag lang like huwag kayo magpadala sa fear o anxiety. Kailangan harapin ninyo iyon. Lakasan ninyo ang loob nyo. Kasi big blessings comes with the risks that you take. This is the card, final card. My happiness is a direct reflection of how quickly I can shift my perceptions from fear to love. Okay. Ayan si fear. At ayan si love. In tarot meanings, this is fear, this is love. So, ayun, get rid of negative energy. Kailangan happy kayo. Kailangan positive ang energy. Kaya, itigil nyo na ang negative thinking para lalong dumating ang blessing sa inyong buhay. Ayan. So, thank you for tuning in sa reading na ito for February. Please subscribe kapag hindi pa kayo nakapag-subscribe. And comment I claim to claim these blessings. Bye. Hello, Group 2. So, ito ang iyong reading. Babasahin natin ito sa huli. Let's kukuha tayo ng cards for February. Kapag hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe, like, tsaka comment ninyo I claim to claim these blessings. Or i-comment ninyo kung taga saan kayo nanonood. So, babasahin natin ang cards upright, no reversals. Okay. First card. Okay. Four of Wands. This February is very stable for you. Group 2. So, kung may mga projects kayo na gustong gawin or may mga projects kayo na ginagawa ngayon, or if may ka-relationship or ka-fling kayo ngayon, it is likely na magiging stable ito at long term. I see na some of you will celebrate as well. Maaring housewarming ito, maaring binyag, wedding, may mga ikakasal sa inyo, may magba-birthday. So, itong event na ito ay magbibigay ng opportunity to strengthen family bonds and bonds with friends. Possible din na ilan sa inyo ay makakapagpagawa ng bahay, kaya magkakaroon ng housewarming, o kaya magkakaroon ng redecorating sa inyong bahay, or kahit simpleng renovations or repainting of the house. Ay very possible ito this February. And I see na pang matagalan ito. Okay. So, if this is a relationship na kung saan ikakasal ka sa partner mo, maaaring tumagal itong relationship na ito kasi you two have built strong foundations in your connection. Like, kilalang kilala ninyo ang isa't isa. May mga goals kayo or clear goals para sa isa't isa. Clear expectations for your partner. And nakapag-communicate na kayo kung paano ang magiging takbo ng relationship ninyo. Like, sino ang provider, paano ang hatian ng budget or money. Okay. For those na nasa career or involved
sa trabaho or career-oriented, yung mga nag-grow or matagal nang nasa trabaho, let's say 1 to 2 years or 1 to 4 years, ito ay nagsasabi na magkakaroon kayo ng prominent or important role sa inyong trabaho. Maring maging core member kayo or maging team leader. You will feel needed and you will be needed at work. Anyone with business ngayon na kaka-launch pa lang, tapos medyo malaki yung kinikita, makikita nyo na maging consistent ang inyong flow sa pera. Next card. The Emperor. Wow, okay. Emperor energy din ito. So, halos same sila ng energy. The thing is, in order for you to attain this stability in career, in love life, or in money, you have to be organized and you have to take charge of your plans. So, gaya ng sinabi ko kanina, gusto mo maging stable ang relationship ninyo, you have to take risks and the initiative. Like, in order to make the relationship stable, ikaw ay gagawa ng paraan para mapag-usapan yung mga hindi nyo pa napag-uusapan noon, tulad nung hatian ng pera, kung paano ang hatian ng income, sino ang gagawa ng chores, sino magtatrabaho. Kailangan ay klaro ang usapan ninyo. For finances din, kailangan ay maging independent na kayo sa pag-handle ng pera ninyo. So, like yung example kanina, na lumalago yung business at gusto mo maging stable, kailangan mong mag-take ng risk or magplano kung paano mo gagawing stable ang business na ito. Okay, so take charge. You have to take charge with this energy ngayong February. And I see na may mga tutulong naman sa'yo, especially mga lalaki. Like, very cooperative ang mga lalaki sa inyo ngayong buwan. Kaya, make use of this energy. Ask help from them. 3 of Swords. Okay, so this stability comes with challenges. So, hindi naman yung challenges na super hirap, but more on mental challenges ang nakikita ko. Kasi, let's say, gusto mo maging stable or clear ang pag-uusap ninyo tungkol sa income at finances. Kaso natatakot ka na baka mag-away kayo dahil dyan. Kaya dapat kailangan mong i-initiate ito. Kailangan mo pa rin gawin ang uncomfortable talks or makipag-usap sa partner mo. Kasi what if kinasal kayo at hindi clear ang expectations, sa'yo inaasa ang pera or income, ikaw ang lugi. Ikaw rin ang magsasuffer in the long run. So, ayun. Be fair to yourself. Dapat may clear boundaries ka and clear expectations. O kaya sa career, takot kang maging core member of the team or mag-step into a more stable and prominent role kasi takot ka sa pressure. Kailangan mo to i-let go. Kailangan mong i-remind sa sarili mo na kaya mo ito. You have the drive and passion to do it. You just need to take action. Next. Okay. 7 of Cups. 7 of Cups.
So, madami namang blessings at opportunities na paparating sa'yo. Like, there could be opportunities for you to talk with your partner regarding shared income, opportunities to take more prominent work roles, opportunities to make your business more stable, o kaya opportunities to settle abroad. Nandyan na yun eh, madami kang options. You just need to choose. Kailangan mo lang umaksyon, kailangan mong mag-decide. Let go of the fear and let your emotions guide you. Okay, the Tower. Again, no reversals, ha? The Tower, wow. So, this is very connected kasi lahat ng hindi stable ngayon ay maaalis sa buhay mo. O kaya, lahat ng hindi mag-work out in the long run ay aalisin na this February. So, this is uncomfortable change. Pero, kakayanin nyo ito as long as you are brave, as long as you let go of your fears. Kasi, for example, may ilan sa inyo na nagtatrabaho sa isang posisyon na hindi guaranteed ang income, laging delay ang sahod, or hindi ganun ka-stable ang company. So, possible na maalis kayo dito. Pero, may papalit na mas maganda. Ang papalit ay mas stable at mas sustainable para sa long-term plans mo. So, be open to these changes instead of dwelling on these and being stressed about them. You have to learn from them. You have to learn from them. You have to let them go. And you have to move forward towards what will grant you stability. 9 of Wands. Ayan, tiyaga. Tiyaga lang, patience. Maging patient sa mga changes na nangyayari. Huwag magpadala sa stress at sa pressure. Next is Oracle cards. Okay. Subscribe kayo kapag di pa nakapag-subscribe. And comment down below. I claim stability in my life. Okay. Isa pa. Okay. Explore your options. Wow. It's time to look at other possibilities. It's a good time to make changes. Wow. So, andito, it's very aligned with the cards that you have. This is options. This is uncomfortable change. So, ayun, be open sa options na nakapaligid sa'yo. Let's say, hindi ka na-approve sa loan sa bangko na in-applyan mo. This is not the end. Tumingin ka pa sa ibang banks to get a loan. Kasi malay mo mas maganda yung interest rates nun. Or mas maganda yung terms para sa'yo. O kaya gusto mong bumili ng house para magkaroon ng stability ang family ninyo. Hindi kayo nabigyan ng opportunity to purchase this house. You shouldn't be stuck in this option. Kasi possible na makahanap ka ng iba pang offer to buy another house na mas maganda o mas mura. And then answering the call. The time is now. Wow. Okay. So it's better to act now than in the future. Which is related din dito. Let's say na nakikita mo na unstable ang company ninyo. Huwag mong hintayin na tanggalin kayo or i-lay off. Oras na para mag-apply. Oras na para
maghanap ng ibang trabaho. O kaya, let's say na may opportunity na para magpakasal kayo. The time is now. Try to propose or pag-usapan ang iyong living situation with your partner, your shared income. Kasi maaring magkaroon ito ng issues kapag kasal na kayo at hindi nyo pa na pag-usapan yun. Okay. Ayan. And last card. The initial card. When I lead from a place of love, people respect me. That is tied with the energy of the Emperor. You have to lead. You have to take action. This is not being bossy. This is about leading because you love yourself and you love your partner. Like, nagli-lead ka ng conversation about sa shared income ninyo ng partner ninyo. Because ayaw mo magkaroon ng arguments kayo in the future and you want to cherish the relationship. Or you want to lead sa trabaho. Ang ganda magka-match yung background. You want to lead sa trabaho. Or gusto mo maging assertive sa trabaho. Gusto mo mag-take action at mag-apply sa ibang role na mas stable. Do it because you love yourself and you don't want yourself to be in an inconvenient position. So that's it, Group 2. I hope this resonated with you. Comment down below kapag nag-resonate. And comment down below, I claim stability in my life. Bye. Hello, Group 3. So ito ang monthly reading nyo for February. Mamaya, i-read natin itong cards. Kukuha tayo ng 7 cards for February. At babasahin natin sila upright, no reversals. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na kayo. Comment down below kung saan kayo nanonood or taga saan kayo. First card, upright. Okay, the 5 of Cups. So this February will bring you emotional enlightenment. Okay, so may mga pumili ng Group 3 na nakaramdam ng depression, mental health issues, or emotional issues during the previous months. May mga ilan na nakaramdam ng heartbreak or ng kalungkutan dahil nawala ng trabaho, nawala ng savings, na-reject sa visa. This February wants you to focus on healing, how you can heal and what you can learn from this lesson. Next, upright, the Hermit. Okay. I see na you should lead through your mind or huwag kayong magpapakontrol sa iyong emotions. Ito ay oras para isipin ninyo kung ano yung mga nagawa ninyong mali, kung ano yung mga dapat ninyong ginawa, at kung paano nyo ito i-apply sa sarili ninyo in the future. For example, natanggal kayo sa trabaho dahil kulang ang inyong performance or kulang kayo sa pagiging visible sa trabaho. Isipin ninyo kung ano ang pwede ninyong gawin sa susunod ninyong trabaho para kayo ay ma-regular. Look at your mistakes and shortcomings and act on them practically.
Be practical na lang. Make it as an opportunity to learn and to improve. Or for example, hindi kayo nabigyan ng visa recently. I-analyze ninyo ng mabuti kung ano yung mga kulang sa documents ninyo or kung ano yung mga pwede ninyong i-improve, kung dapat ba kayong kumuha ng agent, o yung mga nakaranas ng heartbreak sa isang relationship or argument. Isipin ninyo ano yung nasabi ninyong mali. Masyado bang mataas ang expectations ko sa partner ko? Masyado ba ako naging demanding? Kulang ba ako sa lambing? Ayun. This is the time for you to reflect and to think in order to improve yourself. Next card. Again, no reversals. 10 of coins. Your family has your back. Wow. So, despite the loss or the heartbreak na naranasan nyo, may mas magandang darating. This is very similar to group 2. Na may mawawala sa inyo para may mas magandang darating. Maaring hindi kayo natuloy sa travel dahil may mag-i-sponsor ng travel ninyo sa susunod or may i-sponsor ng visa ninyo o kaya hindi natuloy ang travel dahil baka magkaroon ng aksidente at naging safe or protected kayo by your guides, or those na nakipag-break sa partner nilang maring may makilala kayo na makakatuluyan nyo na good provider at may stable income, o kaya even if nakipag-break kayo or nakipag-break ang partner ninyo sa inyo, ay mas makaka-focus kayo sa career at makakapagkuha ng opportunities na hindi nyo sana kukunin kung may partner pa kayo. Mag-shift ang priorities nyo to career and to finances. O kaya hindi kayo nakabili ng bahay na gusto nyo, maring may mabili kayo na mas maganda or may ipamana pa sa inyo. This is also inheritance card. And I also see, wag naman sana, I see na you should be mindful of your family members kasi maaring itong inheritance ay manggagaling sa isang taong nawala na or yung malapit ng alam nyo na yun, mga may sakit, alagaan nyo sila. Next, the King of Pentacles. Wow. Wow, wow, wow. Okay. Wow. Okay, so emotions are high, but may mga practical and material blessings naman napapalit. Maaring nawalan kayo ng partner na maluho or mawalan kayo ng partner na magastos or masyado ninyong pinofocus ang pera ninyo sa partner nyo dati at ngayon na wala na siya, ay mas nakakapag-ipon kayo at mas nakakapag-focus sa mga gusto nyong gawin tulad ng business, career, at o pag-migrate abroad. This is stability kasi. Kaya maaring nawalan kayo ng trabaho, pero may papalit na mas stable or mas generous ang boss, mas generous ang client, especially sa mga freelancer or mga VA. Ayan. So, wag kayong mag-focus sa tatlong dito sa card na yun. Huwag kayong mag-focus sa tatlong cup na natumba.
Kasi may dalawa pang natitira. You are not left with nothing. Okay? Meron at meron pang options. Meron at meron pang opportunity para bumangon. Next card. Oh, Chariot. Wow. So, after witnessing this loss and after improving yourself, doon aandar yung buhay ninyo. Okay, so I see some of you, most of you na nakipaghiwalay or makikipaghiwalay sa mga partners nila na karmic lovers o kaya twin flames. Kasi ang karmic lovers or twin flames, hindi sila meant to be usually. Kailangan matuto ng matinding lessons para maging sila, pero almost always hindi sila nagkakatuluyan. So, maaring nakipaghiwalay kayo sa isang karmic lover to make way for your soulmate. Diba? Like, o kaya isang tao na nagpapabigat sa inyo ay mawawala sa buhay ninyo. Maaring toxic friend ito na mawawala na sa buhay ninyo, or isang toxic family member na nagkokontrol sa finances ninyo, yung hihiwalay na kayo sa kanya at mas magiging in control na kayo sa finances ninyo. This is also control kasi kung ano yung mga nag-hold back sa inyo ay mawawala na. At ikaw, mafe-feel mo na nagagawa mo yung mga gusto mo, or nafe-feel mo na pumupunta ang buhay mo sa direction na gusto mo. Last card, na 8 of Pentacles. Wow. Wow. Okay. If you work on yourself, blessings will come. Okay. Yung focus nyo ay mas mapupunta sa mga practical matters. So, alis ang focus nyo sa friends, family, or partners, kung ano man doon ang nag-cause sa'yo ng blockages or problems. At mas magfo-focus na kayo sa goals nyo. Mas magfo-focus na kayo sa trabaho. Maaaring mapunta ito sa promotion kapag tumagal. Sa business, maaaring lumago ito kapag tumagal. O sa health, maganda rin na mag-focus sa health kasi mag-i-improve ang inyong state or physical and mental state. Mapera kayo sa ngayong February. Kaya mag-focus na lang kayo sa material instead of the emotional. Kung mawalan man kayo ng connection sa isang person, focus on the positives na lang. Kasi you are blessed more than you realize. Comment, I claim these blessings sa comment section. I claim these blessings. Okay. Then Oracle card. Isa pa. Additional messages. You're being helped. Heaven is working behind the scenes to help you, even if you don't see results yet. Okay, wow. So, hindi nyo marirealize na tinutulungan kayo ng universe. Especially kapag nawalan kayo ng friend, ng partner, ng family member, or ng trabaho. Kasi, tinatanggal ng universe yung mga bagay na unstable. Parang group 2. Tinatanggal ng universe yung mga bagay na unstable, na hindi para sa'yo talaga. Para mapunta ka sa destiny mo or sa direction na talagang para sa'yo. And then, view from above. Get the big picture. Wow. So, ibahin ninyo ang perspective ninyo. Kunwari, I lost my best friend of 10 years dahil sa isang argument. Itong best friend na ito, abusive or toxic siya.
Shift your perspective and think as if I have broken free from a friend who is giving me emotional problems. O kaya, I have broken free from someone who is draining me of my energy. Yan. So, think long term. Tingnan ninyo ang positives na madudulot sa loss na ito. And last card. I trust that my intuition is always leading me in the right direction. Wow. Confirmation ito sa universe na what is happening right now, what you have lost right now is meant to happen and will lead you to the right path. Ayan. Galing, no? It all ties together. Right direction. Ayan. So, dinadirect kayo ng universe sa path na para sa inyo talaga. Kung hindi sa'yo ang isang business na nag-fail, you can try again. And malay ninyo, ito yung magbibigay sa inyo ng success or nawalan kayo ng trabaho. Pero napunta kayo sa trabahong mas healthy ang work environment at mas malaki ang compensation na magbibigay pa sa inyo ng retirement. So, ayan, have faith in the universe. Ayan, comment I claim these blessings in the comment section and subscribe sa channel. Bye!